Tatak RMN. Narito na ang numero unong pagbabalita sa radyo na araw-araw. Pinakikinggan sa Luzon, Visayas at Mindanao. KBP Golden Dove Best News Program. Mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at number 1 na radio network ng bayan, RMN. Ito ang numero uno. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas, at ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Headlines. Ngayong tanghali sa RMN News Nationwide, disqualified na Senior Citizens Party List Group nakakuha ng TRO sa Korte Suprema. COMELEC ipinaubayan ang lahat sa korte. Sana ma-resolve ito before June 30 para pagdating ng opening ng Congress, kumpleto na. Tensyon ay humupa na pero meko. Tuloy sa panunuyo para tuluyang lumambot ang Taiwan sa Pilipinas. We are working very hard on that. Ginagawa namin ang lahat ng makakaya namin para malutas yung problema. NUSP maghahain ng petisyon sa Korte Suprema kontra tuition fee increase. Tingin namin yung SHED Memo number 3 ay hindi sapat na regulation policy. Malacanang lilinawin sa France kung bakit na blacklist. Usapin ipinaubayan na sa DFA. Alamin natin ang mga konkretong batayan nila sa ganyang desisyon. Alitang negosyo mga panindang bigas sa Metro Manila pinamumonitor na ng DA sa DTI. At abroad, bagong silang na iflinas sa toilet bowl. Ligtas na at hawak na ang mga otoridad sa China. Buong bansang isang boses ng balita. RMN News Nationwide. Doggy, ligo na! I love my dog so much. That's why I use Pet Society only. Pet Society Dog Soap helps fight doggy odor. Pet Society Dog Shampoo helps get rid of pesky garrapata. No toxic chemicals, only natural herbs. So my dog is safe, healthy, and huggable. Pet Society time na! Ligo ka na! Pet Society Shampoo. Shower your dog with love. Shower your dog with herbs. Sa Lucky Me Pansit Canton Sweet and Spicy, umaapaw na ang saya, umaapaw pa ang papremyo. Pwedeng manalo hanggang 1 million pesos. Sa isang malinis na papel, isulat ang promo title Radyo Milyonaryo Nationwide 2013. Kumpletong pangalan, edad, address, contact number at pirma. Ilagay sa envelope kasama ang dalawang empty wrappers ng Lucky Me Pansit Canton Sweet and Spicy. Sa envelope, isulat ang Radyo Milyonaryo Nationwide 2013. Promo week number na sinasalihan at proof of purchase. Pumunta sa RMN stations at ihulog sa Dropbox. Mas maraming entries, mas maraming chance maging milyonaryo. Hatid sa inyo ng Lucky Me Pansit Canton Sweet and Spicy. Tamis ang hangsarap na kayang-kaya ng mga kids. Promo period starts April 22 to July 20, 2013 per DOH FDA permit number 0825 series of 2013. Ang pinakamalaking mga balita, abot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Mabuhay Pilipinas, tanghali po ng Miyerkules, Mayo 29, 2013. Ito ang numero unong RMN News Nationwide. Ako si Buddy Oberas. Ako naman si Weng de la Peña. Tayo po ay live na live sa DYRR 792, RMN Ormoc, DXPR 603, RMN Pagadian, DWRS 927, RMN Vigan, at sa DXCC 828, RMN Cagayan de Oro. Live din tayo international by www.rmnews.com at sa po sa WRMN New York, USA at sa lahat ng ating mga number 1 AM station sa buong bayan. Kasama nagpalabas na po ng Temporary Restraining Order o TRO kanina umaga ang Korte Suprema kaugnay sa diskwalifikasyon ng Commission on Elections sa Senior Citizens Party List. At dahil dito may chance ng maiproklama na naturang party list group. Bukod sa pagharang sa diskwalifikasyon, pinigil din ng Korte Suprema ang COMELEC na magproklama na iba pang nanalong party list group. Una na rito ay nakakuha na ng 677,000 na boto. Katumbas po yan ang 2 upuan sa Kongreso. Samantala mga kasama sa kaugnay pa rin balita, binigyan ng 10 araw ng Korte Suprema ang COMELEC
para magbigay ng komento hinggil sa petisyon ng Senior Citizens Group kasunod ng pag-issue ng TRO ng Korte sa disqualification ng naturang party list group. Matatandaan na disqualify ng COMELEC ang Senior Citizens Party List dahil sa umano'y term sharing noong 2010. Kaugnay nito, umasa si COMELEC Chairman Sixto Brillantes na mareresolba ng Korte sa lalong madaling panahon ang issue bago sumapit ang June 30. Iginit ni Brillantes na wala pa namang resolusyon ng Supreme Court sa merito at naniniwala siyang maari pa rin malaglag ang Senior Citizens Group. Bahala na raw ang Korte Suprema basta naninindigan ng poll body na may mali sa term sharing. Yun ang request ko na kung sana ma-resolve ito before June 30 para pagdating ng opening ng Congress, kumpleto na ang party list at kumpleto na ang buong Kongreso. Yan ho ang bahagi ng pahayag ni COMELEC Chairman Sixto Brillantes sa isinagawang press conference kaninang umaga. Si Brillantes ay nanindigan sa disqualification sa Senior Citizens Party List. Balita Live, kasama natin si Angel Ronquillo. RMN Report. Nanindigan nga si COMELEC Chairman Sixto Brillantes na hindi na mababago pa ang kanilang posisyon na talagang dapat madiskwalipika ang Senior Citizen Party List Group. Kasabay nito, umaasa si Brillantes na madidesisyonan na ng Korte Suprema ang issue ng mga disqualified party list group hanggang bago mag-Hunyo at 30. Ito yung sa pagbubukas ng bagong Kongreso ay naiproklama na nila lahat ang mga nanalong partido politikal. Umasa rin si Brillantes sa bandang huli ay kakatigan sila ng Korte Suprema. Sa kabilang banda, ikinatuwa rin ni Brillantes sa dahil sa desisyon ng Korte Suprema ay mistulang pinagtibay din ito ang nauna nilang proklamasyon ng mga nanalong party list group. Kasama mo sa lungsod ng Manila, Angel Ronquillo at RMN. Radyo mo nationwide. Ibang headline naman ho tayo, bagamat humupa na ang tensyon sa pagitan ng mga Taiwanese at mga Pilipinong nagtatrabaho sa Taiwan. Hindi pa rin binabawi ng Taiwan government ang ilang mga sanction nito sa bansa natin. Kabilang na yung freeze hiring at pagbabawal sa kanilang mga kababayang magtungo dito sa atin. Sa interview ng RMN kay Manila Economic and Cultural Office Chairman Amadeo Perez, sinabi nitong ginagawa nila ang lahat para tuluyang lumambot ang puso ng Taiwan government sa Pilipinas. We are working very hard on that. Ginagawa namin ang lahat ng makakaya namin para malutas yung problema at manumbalik nga ipayagan yung mga turistang pupunta dito, yung mga nakabinbin na Filipino workers na hindi makapunta sa Taiwan. Yes, sir. Payagan na. Samantala sa issue naman ng pagkakatanggal ng Pilipinas Gilas team sa Jones Cup, nilinaw ni Perez na hindi ito desisyon ng Taiwan government. Sa impormasyon na nakuha ni Perez, hindi ang Taiwan government ang nagpaalis sa pangalan ng Smart Gilas, kundi ang organizer mismo ng palaro. Ang Smart Gilas ang kasalukuyang kampyon doon sa Jones Cup na gaganapin ngayong Hulyo sa Taiwan. Sinabi ng mga organizer na hindi raw nila magarantiyan ang safety ng team natin, papayagan silang maglaro doon. Nakuha namin impormasyon na tubong nila. Ang sa Manila Economic and Cultural Office Chairman na si Amadeo Perez sa interview ng RMN. Hindi naman kumbinsido makasama si Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Chief Asis Perez sa mga lumalabas na balitang lumilit na ang teritoryo na ginagalawan ng mga mangisdang Pilipino bunsod po ng territorial dispute ng Pilipinas sa China, Taiwan at Malaysia. Sa interview ng RMN kay Asis, sinabi nitong hindi lamang sa Pacific Ocean o karagatan sumasakop sa Pilipinas, China at sa Taiwan at Malaysia nangingisda ang mga Pilipino kundi sa buong mundo. Sa ngayon, ang Pilipinas ay umakyat na sa rank 5 sa mga bansang may pinakamalakas na industriya ng pangingisda sa buong mundo. Yung sinasabi na lumiliit yung mundo ng ating mga mangingisda, siguro po kailangan itama natin yun. Po pwedeng lumiit ang lugar ng ating mga mangingisda sapagkat tayo po ay nangingisda all over the world. Nangingisda po tayo sa Indian Ocean, sa ICAT area, nangingisda po tayo sa Africa. Ang Pilipinas lang po ang nabigyan ng solong karapatang mangingisda sa High Seas Pocket 1 ng Pacific. Talagang malawak yung ating pangingisdaan. Nilinaw din ni Perez na hindi maaaring mawala ng lugar pangisdaan ng mga Pilipino dahil nga sa Pilipinas sa may pinakamalaki at pinakamalawak na exclusive economic zone. Ibig sabihin, mas mayaman ang bansa sa yamang tubig kung ikukumpara sa ibang yamang likas ng bansa. Akala nila masyado na tayong naapi. So kailangan po naman na maging malinaw, right set of facts. Kailangan nung maging malinaw din sa lahat na ang Pilipinas po ang may pinakamalaking exclusive economic zone. 9 times larger than land. Ibig sabihin, mas malawak po di hamak ang ating yaman tubig kaysa yaman dagat. And most of these areas are unexplored.
explored. Sa ngayon ay kinasana ng BIPAR ang ilang alternatibong programa para sa mga maliliit na mamangisda na umaasa na lamang sa ikinabubuhay sa West Philippine Sea. Pinayuhan din ni ASE sa mga mangisda na makinig sa pamahalaan upang hindi maipit sa sigalot na nangyayari ngayon sa Spratly Group of Islands. Arangin naman sa Korte Suprema ng National Union Student of the Philippines o NUSP ang Commission on Higher Education Resolution No. 3 na nagbibigay kapangyarihan sa CHED para aprubahan ang tuition fee hike ngayong pasukan. Sa interview ng RMN kay NUCP o NUSP President Victor Villanueva, sinabi nitong maghahain sila ng petisyon ngayong araw sa Korte Suprema upang harangin nga ang kontrobersyal na CHED Memorandum. Anya ginagawang excuse ng mga school administrations ang naturang resolusyon para agad na magtaas ng tuition fee. Bagamat nakasado man sa resolusyon ang masusing student and parents consultations bago ang anumang school fee increases, bigo umano ang mga school administrators na kunin ang opinyon ng kanilang mga mag-aaral. Sa Constitution kasi, ang sibilidad ng gobyerno na i-supervise at i-regulate yung lahat ng educational institutions sa bansa. Tingin namin yung CHED Memo No. 3 ay hindi sapat na regulation policy. Pinahosan nila naman ang petisyon ng NUSP ang atasan ng Kongreso at Senado na magkaroon ng moratorium sa tuition fee ng mga universidad at kolehiyo sa bansa. Sa announcement ng CHED, magdadagdago ng 10,000 piso yung mga government universities and colleges sa kanilang mga tuition fees ngayong school year. Ito naman ay isa lang sa mga marami naming hakbang para tulungan yung karaniwang mamamayan na makapag-aral yung kanilang mga anak. Dito sa petisyon na iain namin ay taon-taon at palagi na-assert sa Kongreso at sa Senado na magpasa sila ng isang tuition regulation bill at temporary na moratorium sa pagtaas ng matrikula. Binanata naman ni Villanueva ang kasalukuyang administrasyon dahil sa kawalan ng aksyon sa ginagawang hakbang ng mga eskwelahan na pag-aari na at pinatatakbo ng pamahalaan sa at buwis ng taong bayan. Yung edukasyon ay hindi karaniwang negosyo para sa mga pribadong korporasyon. So na gustuhin lang ng may-ari ng eskwelahan na yung pwede na siya magtaas. Kailangan may reasonable supervision at regulation ng gobyerno dahil nag-render sila ng isang pampublikong serbisyo. Si National Union Student of the Philippines Victor Villanueva sa interview ng RMN. Samantala, wala pang konkretong detalye makasama Malacanang kaugnay po sa pag-blacklist ng France sa Pilipinas dahil sa umano'y kawalan ng aksyon sa mga foreign aid fraud. Sa interview ng RMN kay Presidential Communications Secretary Sani Coloma, sinabi nito na wala pa silang natatanggap na namang legal na basehan kaugnay sa aligasyon ng bansang France. Sakali ito umano ay totoo, bahala na ang Department of Foreign Affairs at ang ating ambassador sa Pransya na lumutas sa naturang usapin. Alamin natin ano ang mga konkretong batayan nila sa ganyang desisyon. Alamin natin sa ating Department of Foreign Affairs kung sila ay nagkaroon na ng formal na komunikasyon tingil dyan. Tamang proseso ay dapat pahatid yan sa atin sa pamagitan ng kanilang Ministry of Foreign Affairs. Aminado si Coloma na nalaman lamang nila ang balita sa pamamagitan po ng mga lokal na pahayagan. Di rin ito makapaniwala na kasama ang Pilipinas sa mga blacklisted at maging ang Switzerland na kilalang mayamang bansa at hindi umaasa sa mga foreign funds. Nabasa ko lang po yan sa pahayagan at inaalam ko po kung nakarating na ang formal na komunikasyon. 17 bansa yan. Ang isa sa mga bansang kasama natin sa listahan ay Switzerland. Mas mainam alamin muna natin ang kanilang batayan bago tayo gumawa ng komentaryo. RMN News Nationwide. Pinamomonitor po makasama ng Department of Agriculture sa Department of Trade and Industry ang mga binibentang bigas sa pamilihan sa Kamaynilaan. Ay matapos lumabas ang balitang ilan sa mga bigas na binibenta ay may halong lead. Sa ulat na nilabas ng grupong Eco Waste Coalition, 125 na sako ng mga bigas na kanilang tinesting mula sa iba't ibang palengke sa Maynila o Metro Manila, 47% po dyan nagpositibong may lead content. Ayon kay Kalihim Proseso Alcala, posibleng nakakuha o nakukuha sa mga tatak na nakalagay sa sako ng mga bigas ang nasabing chemical. RMN News Abroad. Sa China tayo, hawak na ng mga otoridad ang ina ng sanggol na nailigtas matapos i-flush i-flash sa toilet bowl ng isang apartment sa Jinhua City. Ayon sa ulat, nagsisisi ang hindi pinangalan ng ina sa kanyang nagawa sa sanggol. Kasalukuyan naman ho nagpapagaling at ang nailigtas sa sanggol sa isang ospital at marami ho yung mga nagpadala ng tulong para doon sa sanggol kung saan may mga nagbigay ho ng gatas, damit, pulbo at mga diaper. Patuloy pa ang inimbestigahan naman ng mga otoridad ang dahilan kung bakit nga ba nagawa ng ina ang pwersang pag-flush sa sanggol.
Nailigtas ng mga rescuers ang sanggol matapos marinig ang iyak nito sa isang CR na apat na palapag na apartment. Live mula sa RMN News Center, Makati City, Metro, Manila, Philippines. Inyo pong narinig ang numero 1 RMN News Nationwide ngayong Miyerkules, Mayo 29, 2013. At sa mga taga Cebu, mayong udto, susunod na diyan si kasamang Ken Galinea sa RMN News Diretso Balitang Cebu sa numero 1 pa rin, DYHP 2. Tama, kasamang Weng. Panoorin po mga kasama ang aming pagbabalita ngayong alas 12 ng tanghali. Sa YouTube, i-type lamang ang RMN News Nationwide. Kasama nyo sa serbisyo publiko, ako si Buddy Obera. At ako naman si Weng de la Peña. Dito pa rin makasama sa tahanan po na may pinakamaraming number 1 sa 2013. Pinakamaraming himpilan sa 2013. Oho, radyo mo, nationwide. 60 years ng maasahang public service yan, nationwide. Pinakamalaking mga balita, abot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. RMN News Nationwide. At ang alas 12:18 na. Doggy, ligo na!